Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, bukod po dito sa aking lokasyon ngayon, narito po tayo sa tinatawag nating Big Buddha sa Lantau Village sa Hong Kong. Live po from Hong Kong po tayo, no. Ito po sa likod ko. Ayan po yung Big Buddha. Tapos meron pong templo diyan, Buddhist temple. Yan po, malaki po yan. Sa taas po yan ng bundok. Yan pambuda na yan. Ayan. So, parang kung titignan nyo, nakalutang siya nakalutang siya sa mga, anong tawag dyan? Yung mga puno. Ayan, okay naman? Okay. Siyempre, dahil mahirap po maging background si Buddha, eto na lang pong templo at mga kabundukan. Dito pa rin po tayo sa Hong Kong. At dahil ngayon po ay Sabado, no, ay Friday, pero holiday, kaya wala po tayong ganong balita. Susuriin lang po natin. Ganda, no? Okay, mamaya po panoorin niyo po yung sa ibang channel ko, sa Pindot na TV, yung mga pagta-travel po natin dito. Nakarating po ako rito via cable car, no? So napakataas po ng inakyat. Sabi ko nga, pwedeng-pwede sa Baguio 'yun, no, mula sa La Union. Tapos i-cable car na lang papunta ng Baguio, no. Sana maisipan ng tourist destination na iwas traffic na, makakarating ka ng Baguio sa pamamagitan ng cable car. Tourist destination na rin, no. Marami po na-attract. Dito po ang dami po local tourists, mga Chinese, Filipinos, Europeans, etc. Kanina ang ganda na nakasama namin sa cable car. Akala ko European siya, no? Pero ano pala, isa pala siyang Mexican. Hindi ko po akalain, napakaputing Meksikano. Siguro sila yung Mexican na iniwan talaga ng mga Kastila doon. Okay. Pag-usapan po natin, no, bago natin pag-usapan yun pong paano po nila unti-unting sinisira lahat po ng magagandang proyekto ni Pangulong Duterte. Ano lang po natin, may nabalitaan lang po. Alam niyo yung Hermes o Hermes? Balitang-balita po kanina. Yung pong yung tagapagmana po ng Hermes, dahil siya po ay walang asawa at walang anak. Aba, kalain nyo 80 plus na siya, no? So ang balak niya, anak, pupunta ka na ron, akit ka na. So ang balak ng may-ari ng Hermes, para maiba lang tayo kasi naman holiday. Yung balak po ng may-ari ng Hermes, ampunin niya yung dati niyang hardinero. Pero hindi na po bata yung hardinero niya 51 years old na So para po may magmana sa kanyang 11 billion mahigit na yaman, no, balang araw. 11 billion, walang asawa, walang anak. No, siyempre pinag-iinteresan din po 'to ng sinabi niya kasi dati na ito po ay ibibigay niya na lang sa charity. Siyempre po pati yung foundation. Siyempre po pati yung sa foundation nag-i-interest na rin. Pati po yung mga kamag-anak incorporated, interesado rin siyempre. Yung kamag-anak na hindi po asawa, hindi po anak. Ibig sabihin, marami tayong yan. Siyempre nag-i-interest din sila kaya haharangin po nila. Medyo magkokortehan sila dahil po ang laking pera 11 billion, no? Yung pinag-uusapan nating kayamanan na ipapamana lang sa hardinero. Hindi po natin alam bakit papamanahan yung hardinero. Siguro minsan siya nadiligan. Minsan nadiligan tong hardin itong may-ari ng Hermes na to. Yan lang po ang kakaiba, no? Siyempre, paminsan-minsan nagbabalita tayo ng mga kakaiba.
Alam naman natin, mga usaping mana. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ngayon po na nakakulong po si dating Secretary, Undersecretary Badoy, Yusek Badoy ng NTF-ELCAC. Kasama niya po si Ka Eric, dati naman pong miyembro ng NPA, National People's Army. Siyempre, tao lang po si BP Sara eh. Nagkakamali lang naman. Wala naman pong problema doon. Di naman pangangatawanan yung pagkakamali niya. Masyado lang pong minamasama ng mga inampalan. Okay, napuna ko lang po, no? Ang ganda po kasi, no? Isang administrasyon lang po ang nagdaan. Ito po yung sinasabi natin na continuity, no? Kaya po gustong-gusto natin noon nung election na sana hindi pa ako umakyat, sana meron na yung anak ko naroon na paakyat na. Ako hindi pa ako kakakain lang namin. Na sana may continuity para hindi po mangyari tong ganito, no? Kasi ang ganda po ng mga proyekto, 'di ba? Hindi mo po akalain na noong panahon na tinatamasa natin yung kahusayan ng proyekto. Una yung pong NTF-ELCAC. Putya, wala po nagsasabing palpak po yung NTF-ELCAC noon eh, 'di ba? Habang nariyan pa yung gobyerno ni Pangulong Duterte, parang napakaganda ng project ng NTF-ELCAC, 'di ba? Wala pong nagsasabi na ito ay maraming kapalpakan. Pero pagkatapos, no? Isa po to actually hindi lang po to isa sa pinakamatagumpay na proyekto ni Pangulong Duterte. Ito po ay isa sa pinakamatagumpay na proyekto laban sa mga rebelde, no? Laban sa mga National People's Army, New People's Army, no? Pero pagkatapos po, no, nariyan yung linyahan lang po 'yan ng linyahan lang po 'yan ng mga kaliwa, kakamping, dilawan, yung red tagging na ginagawa ng Ngayon linya na rin po na nagtatanggol kay Pangulong Marcos, no, yung mga hinair. Hindi mo naman sasabihing hindi hired yung mga yan kasi ewan ko lang kung gano'n sila ka-dedicated sa Twitter. Sa pagkakalam ko wala pong kumikita sa Twitter eh. Hindi po ba? Kung ikaw ay araw-araw ka nagtutweet, maya't-maya ka nagtutweet, imposible naman na hindi ka parte ng o wala kang kinikita. 'Di ba? Yun yung point ko eh, no? Kami po nagtutwitter kami, may YouTube channel kami, kumikita po kami. Parang guide ko lang yung Twitter, hindi talaga ako doon nagbababad. Katulad po nila Justin Manila, no, nababad na po sa Twitter. Imposible po. Tapos siya yung parang pinaka-jobber laureate ngayon eh. Sila ni Thea Tan, sila yung pinaka-jobber laureate ng Marcos administration. Tagapagtanggol po, hindi lang po ng Marcos ni Martin, no? Ang question ko sa kanila, bakit niyo po pinasasama, no, yung NTF-ELCAC? Yan lang po ba talaga yung way ninyo para kasi ako po sa experience po natin sa Dilawan, inutil po yung mga Dilawan at mga Dilawan, di pa naman na pwesto yung mga kakamping eh. Inutil po yung Dilawan eh. Nung panahon po nila, wala namang nagawang matinuyan sa ating gobyerno, di po ba? Laganap ang krimen, laganap ang kahirapan, bagsak yung wala ngang pakialam yung tao na may gobyerno pala eh. 'Di ba? Hindi natin ramdam yung gobyerno. Wala tayong pakialam. May nag-exist palang gobyerno. Tuloy lang tayo, no?
yan po ang tingin ko yung paninira sa mga proyekto na nagdaang administrasyon. Yan po yung patunay na inutil yung ano yung gobyerno ng mga dilawan eh. Ibabalik ko lang po si Cory. Wala po, hindi niya po napaganda yung ating ekonomiya, bagsak pa rin po ekonomiya natin. O nawalan po ng yung sinasabi nilang demokrasya, hindi po natin nakain, no? Bagsak po yung ekonomiya natin, pero sinisisi lang nila kaya naman bumagsak yung ekonomiya natin kasi 21 years. 21 years ng pamamahala ng Marcos, no? So paninisi lang sa paninisi lang sa dating dating gobyerno, no? Ngayon para nauulit eh. Una nilang pinasama, sinakyan po nila yung war on drugs. Di po ba kung ang gobyerno po ay naniniwala po yung gobyerno na maganda po yung ginawa ni Pangulong Duterte ng war on drugs, bakit po nyo papapasukin yung ICC? Bakit po pinag-uusapan natin na papasukin yung ICC in the first place? Di ba? Yan po ang kasi okay lang sa akin na Dilawan, Kakamping at itong mga makabayan black ang magsabi na kriminal si Duterte, na si Duterte dapat usigin ng ICC. Okay lang yan. Dati na naman nila sinasabi yan. Pero yung mga kaalyado na ni Pangulong Pangulong Marcos, mismong kamag-anak niya na yung nagsasabi. Puta, ibang usapin na yun. Mismong yung mga tukoy na natin, no? Mismo yung pong mga congressman na supposedly ka-unit team ni Sara Duterte. Yun po yung yun po yung problema ko, no? Bakit biglang-bigla 6 na taon lang ang wala pa nga ang 6 na taon, 2 taon pa, wala pang 2 taon na nakakalipas, biglang masama na yung war on drugs, no? Yan po yun eh. Diyan po nagsimula. Tapos biglang masama na po si Sara Duterte, yung CIF na matagal na pong may panahon na merong confidential fund, biglang masama na magkaroon ng confidential fund. Pero yung Pangulo ng Pilipinas, meron pa rin pong confidential fund at intelligence fund. So hindi po masama. No? Gusto po nilang palabasin na si Sara Duterte lang yung masama. Ngayon naman po, NTF-ELCAC naman. Bakit po nila inaatake ngayon yung NTF-ELCAC, no? Mapupunan nyo eh. Yan pong si Badoy, si Ka Eric, sila po yung no? Pwede na po. Umamin na si Ka Eric na mali yung source niya, 'di ba? 1.8. Nagsorry na kung di ako nagkakamali, no? Pero kinakailangan nilang palabasin na sobra-sobra ang ginagawa nitong mga taga SMNI para mapasara na rin yung SMNI. Si Dr. Badoy, hindi lang po 'yun, magkasama na po 'yung pasamain natin yung SMNI, pasamain natin yung NTF-ELCAC. Kasi sinusulong natin habang ngayon po ang dami na po nagsasalita laban sa war on drugs dito po sa peace talk. Habang dumadami po yung nagsasalita, imaginein po ninyo, chief ng AAFP, si General Bronner, nagsasalita na po na very popular yung sinasabi ni Inday Sara Duterte. Very popular, hindi lang po sa mamamayang Pilipino. Very popular din po sa maging sa mga kasundaluhan, no? Maging sa militar. Very popular po yung ayaw nila na paulit-ulit tayo nakikipagpistok dahil alam na po natin lahat yan eh. Parang si Martin at saka yung mga kaalyado lang ni Martin, ibig sabihin buong Kongreso, parang sila lang po ang hindi makaramdam na gagamitin lang po ito ng mga rebelde para magpalakas. Lasog-lasog na po sila sa NTF-ELCAC eh. Di po ba? Ngayon, dahil hindi po nila, magagaling din. Dahil hindi po nila, yung mga tao po, ang sinasite po na example kung bakit hindi na kinakailangan ng
Ito real talk po tayo Ang pinagbabatayan po o ginagawa pong ehemplo ng lahat po ng concern, no? Kung bakit po no need, wala nang kinakailangan para tayo mag-pistok. Yung tagumpay po ng NTF-ELCAC, no? Kaya po kinakailangang mapalabas na hindi talaga matagumpay yung NTF-ELCAC. Ng NTF-ELCAC talaga ang ginagawa lang ay panay red tagging, red tagging, red tagging, no? Pasasamain po nila yung NTF-ELCAC o iniwalay nga yung NTF-ELCAC nung panahon ni Duterte. Biruin nyo meron pang ganung termino na yung masama yung kasi ganito Ganito po nila pinalalabas. Kababasa ko lang dito po sa mga nabanggit natin. Na yung NTF-ELCAC daw nung panahon ni Duterte, ganyan po sa mga sinasabi ni Baduy. Kaya importante sa kanila yun na pasamain si Baduy, pasamain yung NTF-ELCAC para ma-justify po nila yung pagpapakulong kay Baduy, ma-justify po nila yung pagkakaroon natin ng pistok. Pero para saan nga? Maski po si Senator Amy Marcos, no? Kino-question na yan. Sabi ni Senator Amy Marcos, bakit kayo makikipagpistok? Ang kino-question niya mismo yung sinasabi ng kapistok nila. Si Halandoni, ang sinasabi ni Halandoni, hindi naman namin ina-atras yung layunin namin pabagsakin yung gobyerno. Kung ang layunin na makausap mo ay pabagsakin yung gobyerno, bakit ka nakikipagpistok? Binubugbog lang tayo ng sabi ni Martin na kapayapaan ang kinakailangan, hindi pa ba sila hindi po si Sara Duterte ang may kasalanan kung bakit po tayo may problema sa insurgency. In fact, hindi pa po tao kung tama po ako ng tansya, mas matanda ako kay Sara Duterte. Hindi pa po siya tao, may problema na tayo ng insurgency. Alam niyo yun? Hindi po yung mga Duterte yung nag-create nito. Baliktad nga po Sila po yung gustong tapusin na tong insurgency. Kaya nga po may NTF-ELCAC. Hindi po NTF-ELCAC ang dahilan kung bakit may insurgency. Ang NTF-ELCAC po ang pinakamatagumpay na proyekto ng pamahalaan. No? Ito po ang pinakamatagumpay so far na proyekto ng pamahalaan laban sa insurgency. Kasi ito yung pinapangarap lagi nila no? Yung sinasabi nila lagi na hangga't may kahirapan, yan yung sinasabi nila Pag sinasabi nila bakit daw hindi matalo-talo yung mga NPA. Di ba ang katwiran lang dyan, hangga't may kahirapan may NPA. Kaya po yun yung nilulutas ng NTF-ELCAC. May mga localized naman na pisto. May nagtanong kahapon, Boss Bas, di ba may localized pistok na yung NTF-ELCAC? Oo nga, kaya nga siya matagumpay Bakit kinakailangan na naman nating mag-revert, no? Bakit kinakailangan na naman natin bumalik, no? Dito po sa national pistok para po magpalakas na naman sila. Kung paulit-ulit po nating gagawin yan, magpapalakas yung mga nanghihina na wala pang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang po tayo. Paulit-ulit lang po yung problema na to na insurgency. Sayang. Ako nanginayang talaga ako. Kasi tinotodo po nila yung paninira sa mga Duterte ngayon na parang ang sama-sama. Ito, sa totoo lang po nagsampa po sila ng kaso kay Pangulong Duterte. Ano yung sinampa? Ang sinampa po nilang kaso kay Pangulong Duterte si Franz Castro, di ba? Ang sinampa niya death threat, no? Nate-threaten si Franz Castro. Ang question lang po, bakit po hindi kayo nagsasampa kung talagang masamang tao, kung talagang Lord of all drug lords? Yun sabi nila Lord of all drug lords si Pangulong Duterte. Bakit wala siyang kaso ng drugs?
Kung talaga pong siya ay Lord of all drug lords, bakit po wala siyang kaso ng katiwalian o bakit wala po siyang kaso ng plunder? Bakit wala po siyang kaso ng pagnanakaw? Bakit? Huwag niyo sabihing hindi niyo siya pwedeng makasuhan. Eto nga, ano ba ng kaso ni Franz Castro diyan? Hindi naman po magpa-prosper yung kaso na yan dahil hindi naman siya trinetin. Di ba? Ang sinasabi lang nila, nagkukwentuhan lang sila ng anak niya. Nagkukwentuhan lang, mga kabayan. Nagkukwentuhan lang sila ng anak niya na papatay nila si Castro. Hindi naman nila sinabing papatayin kita eh. Pero ganun pa man. Anyways, ganun talaga. Tapos yung SMNI, no, parang napaka-unfair na tanggalan mo ng prangkisa para lang pasamain yung mga Duterte. Dahil ini-entertain nila yung mga Duterte, nasasaktan. Ako sa totoo lang, no, isang tao lang po ang gustong protektahan ng lahat. Nag-adjust po tayo, ang gobyerno po, buong gobyerno, nag-adjust po ng lahat ng mga programa, no? Ang pinakaugat po nito, mayroon lang pong nag-aambisyon na Kamag-anak Incorporated. Hindi ko po babanggitin kung sino, pero manghula na lang kayo. Ito po, ililinaw ko lang, hindi ko po kinakailangan ng source dito, no? Baka tanungin nyo sino source ko. Ito po ang aking palagay. Ngayon, kung mamasamain nyo po, hindi po ito source. Palagay ko po ito. Ako po yung source ko. No? Ang tansya ko, lahat tayo nagkakaletse-letse, yung buong gobyerno po natin nag-a-adjust sa sinasabing ambisyon ng isang tao. No? Isang taong Kamag-anak Incorporated. Hindi po yung asawa. Wala akong hindi. Ibang laban yun. Laban nila Maharlika yan. Pero ito po, lantad na lantad di ba? Kasi ito pong Kamag-anak Incorporated na nagkataon na siya po yung speaker. Again, wala po akong source. Nililinaw na natin. Mamaya mapatawag tayo sino source mo. Wala po akong source dahil ito po ay aking pagsusuri. Wala pong source ng pagsusuri kundi utak ko lang. Okay. Biruin nyo, inadyasan po natin, pinasama po natin yung confidential fund na kailangan. Umaangal po yung mga tinanggalan ng confidential fund. Biruin po ninyo yun. Yung ICT, no? Kung, ano ba yun yung sa cyber? Yung kung kailan po pinipeke, kung kailan po yung ating mga cyber, yung ating pong mga site, hindi kasi ko maano yung mga hindi po cell site ano tawag doon, yung mga website po ng ating mga gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, kung kailan po panahon na ito po ay hinahack po, nabalitaan natin yan lahat. Pero dahil lamang, no, sa kinakailangang pasamain yung terminong confidential fund, na napakatagal na pong panahon na mayroong pong confidential fund. Matagal na rin pong panahon na yung mga mayor at mga governor merong confidential fund. Kinakailangan pong pasamain para madamay-damay na. Para hindi lang sabihin na, hindi lang naman Vice President yung tinanggalan namin ng confidential fund. Sinama rin namin tong mga iba pang ahensya. Alam niyo, nag-a-adjust tayo. Bakit kinakailangan nga naman banatan yung confidential fund ni BP Sara? Naunawaan ko kung bakit kinakailangan bumanat ni Franz Castro. Kung bakit kinakailangan bumanat ni Risa Hontiveros. Mga kalaban talaga sila. Pero yung kakampi ka, babanat ka rin dahil nakita mo, eto na marahil. Eto na siguro yung pagkakataon para ipakita mo sa mundo na ikaw ay tatakbo. Di ba? Diyan po na, nag-adjust po tayo dyan para sa lahat. Yung buo po,
Nag-adjust po ang buong gobyerno na naman. Sa polisiya natin, ang linaw po ng policy ng gobyerno. Yung ating pong international policy na tanging ang Pangulo lang ng Pilipinas ang magpapasya. Siya lang po yung sole architect ng foreign relations policy. Nag-adjust po tayo lahat dyan. Kanino po? Sa ICC na naman. Saan na naman po nagmula yung problema natin? Gusto nating i-adjust yung ICC. Dati po napakalinaw, wala na po tayong pakialam sa ICC, hindi na po tayo makikipagtulungan sa ICC. Dati po, no? Ngayon po, ano po? Ngayon, biglang inopen na naman natin, pag-usapan natin. Kasi meron pong ahensya ng gobyerno, particular yung House of Representatives, na gusto pong papasukin yung ICC na naman. Kasi hodang ilang beses na nagsalita, nag-a-adjust po tayo. Nag-a-adjust. Nag-a-adjust po ang buong gobyerno dahil sa kagustuhan lang po nitong ahensya na to. O kagustuhan lang ng leader ng ahensya na yan. Again, wala po kung ano niyan, no? Yan po ay sarili ko lang na pagsusuri. Minimekos-mekos ko lahat ng mga panyanyari. O ngayon na naman, para na naman, kasi nagsalita na po eh. Nagsalita na po ang House leadership na siya ay pabor sa peace talk. Nagsalita na po yung House leadership na siya ay kinokontra niya na naman po si Sara Duterte. Nauna po nagpahayag si Sara Duterte, di ba? Na ayaw niya sa peace talk. Kinokontra na naman itong House leader na Kamag-anak Incorporated. Tiyak po tayo na isa-isa na namang magpapahayag ang mga congressman. Nagsimula na po. Nagpapahayag na naman lahat ng congressman para po sa peace talk. Ang ganda na po ng NTF-ELCAC eh. Di po ba? Hindi po nila madidinay. Yun lang po kinakatwiran eh. Bakit pa natin kinakailangan na mag-peace talk samantalang matagumpay naman yung NTF-ELCAC? Kaya po ngayon may move naman na bakit naman naging matagumpay yung NTF-ELCAC? Panay red tagging lang naman ang ginagawa niya. Di po. Sa totoo lang po, nung nagkaroon ng NTF-ELCAC, lumakas po yung loob, no? Ito po NTF-ELCAC officials lang po sa pangunguna ng kanilang dalawang spokesperson, si General Parlade at saka to si General Parlade at saka tong si Yusek Badoy. Real talk po tayo. Doon lang po ang kauna-unahang direktang mga nagsalita, no? Sila po yung direkta nagsalita na itong mga tinatawag nating mga Makabayan Black at iba pang katulad nilang mga grupo ay mga front, no? Tapos pinalagan po sila, red tagger kayo. Sinabi hindi kami red tagger, truth tagger kami. Sila lang po yung may conscious effort na pigilan yung recruitment. Pigilan po yung recruitment ng NPA. Pigilan po yung recruitment ng Communist Party of the Philippines na hindi po alam ng magulang eh. Real talk po. Nagugulat yung magulang. Siyempre tayo alam natin, mahilig tayo sa politika. Pero yung mga magulang, karamihan po dyan, baka nagpapaalam pa yung mga anak nila eh. Nay, meron lang po kaming meeting. Ano bang grupo yan? Kabataan Party List po. O sige, anak, baka pinabaunan pa yan. Pero ang naglantad po ng lahat ng yan, yung NTF-ELCAC. Kaya po napakamatagumpay. Hirap na po mag-recruit eh. DCT. Ayun. Hindi pala no. DCT pala yung sinasabi ko. Thank you very much, Ram. Yung may kinalaman dun sa mga computer, di ba? Pati yun, nadamay sa para lang pasamain. Ngayon po, dahil nagsalita na po yung House Leader na Kamag-anak Incorporated na si Martin Romualdez na siya ipabor sa peace talk. Alam na po natin yung mga moves na yan. No? Magkakaroon po ng mga resolution ng bawat congressman na sila ay naniniwala na dapat ngayon na isulong na yung
House Resolution. At hindi po, at dahil nangangatwiran nga, ulitin ko lang, nangangatwiran na bakit pa kinakailangan ng peace talk kung matagumpay naman ang NTF-ELCAC, di pasamain natin yung NTF-ELCAC. Di ba? Hindi yung NTF-ELCAC ngayon. Kasi gobyerno ni Marcos yan eh. Huwag mong atakein yung gobyerno ni Marcos. Lagyan mo ng distinction. Tignan nyo lang po, kayo na po muna, lagyan nyo ng distinction yung NTF-ELCAC ni Pangulong Marcos at NTF-ELCAC ni Rodrigo Duterte. Ang masama lang yung NTF-ELCAC ni Rodrigo. Pero ngayon, maganda na ngayon kasi etc. etc. Parang war on drugs. Ang war on drugs ni Rodrigo Duterte ay napakasama dahil patayan ng patayan. Yung war on drugs ni BBM ay maganda kasi walang patayan. Di ba? Daanin na lang nila sa talkies. Pero sa totoo lang po, wala. Napakahirap pong sabihin o ideklara. Anak ng po pa, biglang nawalan ng biglang